Ayan. Okay. Sa bisa ng karapatang kaloob ng Diyos sa kanyang mga maliit na kinakasangkapan sa pamamagitan ng karapatang kaloob sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay, sa pangunguna ng ating minamahal at pinagpipitaganan, matandang kapatid, kagalang-galang Ruel B. Santiago, punong lingkod. Mabati po ako ng kapayapaan sa lahat ng ating mga kapatid. Sa oras na ito, patuloy po tayo sa ating mga napapanahong gawain sa pamamagitan ng pagtunghay sa iba't ibang bahagi ng mga karunungan sa ikapagtatamo natin ng lalong mahalagang kaunawaan sa ikasasakdal ng ating mga kaluluwa sa larangan ng paggawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang paksa pong aking paglilingkod ay tulad ng ganitong suheto ang pangungusap. Ang pananampalataya at ang kanyang nagagawa sa buhay ng kapatid sa ikatitiyak na kaligtasan. Itong kaligtasan na binabanggit ng ating paksa, ito ang pinakadakilang mithiin at lunggati ng bawat taong nakaunlawa at nakilala ng katotohanan. Sa harap ng Diyos, ito ang nais matiyak sa sarili at kanyang masiguro. Ang tinatawag na kaligtasan. At ito pong kaligtasan, unang-una, dapat po nating mapag-unawa. Mahalaga ang tinatawag na pananampalataya sa buhay ng sino bang tao upang maging dapat sa kaligtasan. Kapag po wala ang tinatawag na pananampalataya, hindi taglay ang tinatawag na pananampalataya. Sabi nga po ng Biblia, hindi siya makagagawa ng anumang bagay na ikalulugod ng Diyos. Nalaman po natin, mga magulang, sa unang bahagda ng ating pag-aaral. Marami sa mga panahong nagdaan sa unang bayan pa ng Diyos, bansang Israel, na dahil hindi hinanap ng mga unang naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi umabot sila sa kasakdalan sa kanilang mga gawang paglilingkod. Sila'y bumagsak, sila'y nangatisod, ang kanilang mga gawa ay hindi nakalugod, bagkus nagbunga ng malaking kamalian o kasalanan. At ang marami po sa kanila, doon pa lang sa daan, patungo sa kanilang paglalakbay upang kanilang tamuhin ang pangako ng Diyos, marami sa kanila napahamak na. Sa daan pa lang, nangalipol na. Yan po ating naunawa. At tungkol po rito sa tinatawag na pananampalataya, layunin at mithiin ang pangasiwaan na lubos na ipaunawa sa isang kapatid, sa ating mga lingkod, ang kahalagahan nito. Ano ang bisa nito sa buhay
na kailangang malakip, mataglay sa kanyang sarili, sa kanyang paggawa, sa lakad ng kanyang buhay para siya ay makatiyak sa tinatawag na kaligtasan. Mga magulang, buhat pa sa pasimula ng ating pagsasama-sama, panahon pa ng matandang kapatid Abilino Santiago. Gayon din sa panahon ng ating namayapang kapatid na Danilo M. Santiago. At hanggang sa kasalukuyan, ito po ay prinsipyo na patuloy na isinusulong. Ang maipaunawa sa buhay ng bawat isa sa atin ang kahalagahan tungkol sa bagay na ito. Naituro na po at ipinaunawa na sa mga kapatid na ibalita na ng pangasiwaan, hindi lahat ng uri ng pananampalataya ay pakikinabangan. May pananampalataya, patay. May mga tao nagtataglay noon. Sabi ni Apostol Santiago, may pananampalatayang mali. May mga tao ring nasa ilalim ng impluwensya ng ganong paniniwala at kaisipan. Hindi rin makapagliligtas. Naituro na rin ang pangasiwaan na may uri ng pananampalatayang baog. Hindi pakikinabangan sapagkat hindi iyon. Kumbaga, wala similya. Ala silbi. Baog na pananampalataya. At meron pong pananampalataya na sa demonyo. Mga demonyo man, nagsisampalataya rin. Gaano kalungkot kung hindi po natin masiguro yung uri ng pananampalataya na ating taglay upang tayo ay makasiguro sa tinatawag na kaligtasan. Kahit sa paksapong ito, liliwanagin po natin ang mahalagang bagay na ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Anong uri ng pananampalataya ang dapat taglayin ng kapatid upang magtamo ng kaligtasan? Bumasa po tayo, ang sagot ay matutunghayan sa 1:20 sa aklat ng Judas. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ang payo po ng dakilang apostol, si Apostol Judas. Sa mga kapatid, palibhasa, bilang isang leader at bilang isang tagapagturo, talagang likas sa damdamin ang pagmamahal, pag-aalala, at pagsasaalang-alang ng kinabukas at kapalaran ng kapatid sa larangan ng tinatawag na paglilingkod. Ano po ang kanya sabi? Kayo eka, mga kapatid na minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Hindi po basta pananampalataya. Ay hindi po obra yung pananampalataya sa bunganga lang, sa salita lang, sa dila. Dapat maunawa at malaman ng tao. Ay madali sabihin nyo, ako ay kayo sumasampalataya sa Panginoon. Madali. Kaya nga, minsan lumilitaw yung mga filosofi ang mahalagang pananampalataya ay hindi sa nguso, kundi nagmumula sa puso. Yun po ang mahalagang pananampalataya. Ngayon, itong lubhang banal na pananampalataya, pambihira po itong uri nito. Hindi basta pananampalataya ito. Pagkat ginamit po yung salitang lubhang banal. Banal na pananampalataya na. Ginamitan pa ng salitang lubha. May pag-uuri na dapat mong maintindihan, kapatid, sa sarili mo.
Nasa iyo ba ito? Taglay mo ba ang ganitong uri ng tinatawag na pananampalataya? Kailangan mo ito masiguro. Doon mo pagtitibayin ang iyong sarili. Ngayon, tungkol po rito, paano na ipakikita ng isang kapatid ang mahalagang pananampalatayang nagbubunga ng kasakdalan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa? Dahil sa mga aral na kanyang tinanggap at sinampalatayanan ayon po sa Biblia. Basahin po natin, 2:22. Para talaga masiguro yung nasa iyo, lubhang banal na pananampalataya. Dito mo masusukat. Dito mo mauuri sa ganitong paraan. 2:22, Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Ang pananampalataya'y gumagawa. At kalakip ng kanyang mga gawa. Ano man yung bagay na kanyang sinampalatayanan ngayon na aral ni Kristo, salita ng Diyos na katotohanan na kanyang naunawa at tinanggap, makikita mo yung resulta dahil may action Opo. yung gawa Opo. ng pananampalataya. At ano ang mahalagang ibinunga? Nagbunga ng kasakdalan doon sa kanyang mga bagay na ginagawa. Bunga ng pananampalataya. Yan po mga kapatid ang dapat nating maunawa. Sapagkat ang mahalagang pananampalataya nga, ito po, sabi nga po sa aklat ng Roma 10:17, ang pananampalataya'y nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Ano man yung aral na yung sinampalatayanan. Halimbawa, yung tinatawag na pagkakatipong pananambahan, batas, uutos. Kaya, yung mga gawa sa pamamagitan ng yung pagtugon o pagtalima, hindi makakaila, kapatid na hinaro. Opo. Sapagkat merong mga record na nagpapahayag o naglalantad ng bunga na yung gawa. Opo. Di ba? Opo. Kaya pag tinignan mo sa record, kung ano yung uri ng pananampalataya ng kapatid na sa kanya, yun ang mahahayag. Opo. Mahilig ka ba na kung dumating sa pagsamba, huli? Kung ikaw, maging sa record o nagtatala ng nasa kaayusan. Opo. Ikaw nakaalam no? Bakit? Ngayon kasi online na yun ang mga report. Opo. Di ba? Dahil nga sa sitwasyon ng panahon. Sapagkat sa bawat panahon, meron tinatawag na panahon ng kahatulan. Opo. Panahon yun sa buhay ng tao. Ngayon, ang tunay na pananampalataya na siyang lubhang banal na pananampalataya, ikaw sa iyong sariling kalooban, ayon sa iyong pananampalataya at sa iyong kaalamang taglay, gayon mo gagawin. Paano ka? Makasisiguro na kasakdalan. Talagang ginagawa mo kung papaano mo naunawa at sinampalatayan. Bunga ng isang malinis na kalooban, budhi na talagang ang kaaliway nandoon sa mga aral at katwiran ng Diyos. Halimbawa, batas ng pagtulong. Unawa natin sa larangan ng mga gawain tungkol sa ating gawang paglilingkod. Ang pagtulong para maayos, pinararaan po natin sa sistema ng tinatawag na budget. Di ba? Opo.
At yun naman itinuro sa mga kapatid. Gayon naman sinampalatayanan ng mga kapatid. Kaya may tulong, budget na inilalaan para sa mga pagawain. Opo. Kaya ng bahay, panalanginan. May tulong, laan, para sa mga gugulin ng mga kinaukulang, mga kinakasangkapan ng Diyos. Sa anumang mga paraan o mga bagay na pagkilos at paggalaw na may kaugnayan sa mahalagang pangangasiwa upang ang ating gampanin at ang pamamahala sa bayan ng Diyos, makita po natin ang patuloy na pagsulong at pag-unlad. Ano pa sa iba't ibang mga bagay? Kaya nga marami ang sistema paraan na tinatawag ng mga pagtulong. Sa anumang forma o paraan, mga kapatid, ang bunga ng ating gawa dahil sa pananampalataya ang naghahayag, ito nagpapakita at ito rin ang maghahatid sa kasakdalan sa bawat isa sa atin upang maabot po natin yung talagang mga gawang nagbibigay lugod-luwal hati sa Diyos na ating pinaglilikuran. Kaya mahalaga po na talagang maintindihan natin yung lubhang banal na pananampalataya, hindi basta pananampalataya lang. Lubhang banal na pananampalataya. At ito, para po ipakita ng banal na kasulatan ay sa mga apostol, ipinauunawa sa mga kapatid sa iglesia. Ito po ang proseso para maabot natin. Makasiguro tayo na yung lubhang banal na pananampalataya nasa atin. Basahin po natin 1:4,3, Santiago. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yun po pala, pagtataglay natin ang pananampalataya na merong mga kalakip na gawa, para talagang maabot po natin yung talagang kaganapan nun. Merong kalakip. Ano po yung kalakip? Kapatid, dapat mong maintindihan, puhunan mo ang pagtitiis sa paggawa. Mo itiisin, pagka hindi po talaga napagtalagahan ng kalooban ng tao ang pagharap, tiisin na nagpapahina ng loob yan ang tiisin ang hatid po niya mga tiisin takot. Maaaring magduwag ang sarili, manghina. Dahil sa tiisin maaaring ikaw ay magkulang ng tiwala. Yan po ang epekto niyan, ang dulot niya sa sarili. Kaya, kung nais mo na iyong paggawa sa alinmang aral o katwiran ng Diyos na ating tinanggap at sinampalatayanan, magawa po natin na maabot ang tinatawag na kasakdalan, pamumuhunanan po natin ng tinatawag na pagtitiis. Mahirap po kasi ang magtiis Bakit po? Tingnan po ninyo. Halimbawa, mga unang lingkod, nagpakita ng kanilang mabuting halimbawa sa larangan ng pananampalataya. Si Abraham, tinawag na kaibigan ng Diyos dahil sa ang ginawa niya katwiran. Ano po ba yung mabuting gawa ni Abraham na ipinakita niya sa Diyos, na pinamuhunanan niya ng pagtitiis para magawa niya yung bagay na makalulugod sa Diyos? Ay di ba hiningi kay Abraham yung kanyang bugtong na anak? Abraham, magpunta ka sa bundok, maghandog ka roon ng iyong hain, ihandog mo yung bugtong na anak na si Isaac sa akin. Gano'ng kabigat nun? Bugtong na anak. Dati naman si Abraham ay sanay, ang inihahandog niya ay tupa.
Dili kaya kambing na walang kapintasan, isahil taon. Pero nung pagkakataon yun, ang hiningi yung kanyang bugtong na anak. Pero, palibhasa si Abraham po'y sumampalataya. Ang Diyos ay nalubog sa kanyang katwiran. Ano ba ang katwiran ni Abraham? Nung hingi sa kanya ng Diyos, hindi siya nag-aalilangan. Diyos ang nagbigay sa akin ng aking anak. Diyos ang kumukuha. Purihin ang Panginoon. Di ba? Nakaluguran siya. Dahil yung kanyang gawain nagpasakdal, umabot sa tinatawag na kasakdalan ng kanyang paglilingkod, bunga ng kanyang paggawa. Paano? Pinuhunan ni Abraham at tiisin ang hirap ng loob doon. Di ba? Si Job, gaano pagtitiis? Asinalunga. Iba't ibang mga yugto ng mga problema dumating sa kanya. Yung bang kulimbatin ang kabuhayan mo ng masamang loob. Ang mga anak mong babae, tinampalasan nila. Ang pinuhunan ni Job ay pagtitiis. Dahil sa pananampalataya, hanggang sa kanyang katawan ay pinapagsugat. Nilitawan ang sari-saring mga puro bukol, mula sa bumbunan hanggang sa talampakan ng paa. Pati kaibigan niya, sa kanya lumalayo na, ayaw na siyang babatiin. Pati ang kanyang asawa, kaisa-isang inaasahan niyang magiging katuwang niya sa lakad ng buhay. Umabot sa siya ay inuusig na rin. Ikaw ba ikaw, mananatili pa dyan sa Diyos mo? Tingnan mo nga, ayos mo na yan. Ano ba, hindi po natinag si Job. Ang lahat na yun ay kanyang tinitiis. Binata. Umaday ka ako, sagot sa kanyang asawa. Ikaw sasalita ka, gaya ka ng gagang babae. Kasi yung gaga, hangal na nasa Biblia, nakasulat. Yung salitang hangal, katumbas ng gaga Kung sa lalaki, gago yun. Tanga. Yun ang hangal. Mangmang. Ikaw nagsasalita gaya ng hangal na babae. Tatanggap ba ka sa Diyos tayo sa Diyos ng mabuti? At di tayo tatanggap ng masama? Pagka ikaw mabuti ang dumating sa buhay mo, nakangiyangis nga, ang tawa mo hanggang punong tenga, pagkatapos ay ka nga may tiisin nagkakaganyan ka. Hubaday ka ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong haharap sa kanya. Bakit? Siya naman totoo Paglabas sa bahay bata ng nanay, ala naman hila-hila kung di ka putol na puso. Di ba? Ganun lang. Yan po pero dahil sa pananampalataya na pinamuhunanan ng pagtitiis, ano po ang mabuting ibinuga? Umabot sa tinatawag na kasakdalan ang gawang paglilingkod. At sa gayong kalagayan, nagpapakita po at nagpapaunawa sa atin ang mga bagay na yan bilang halimbawa na kung papaanong sila naging sakdal sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo naman mga kapatid sa buhay na ito, nananampalataya tayo, nakako tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo at magtatapat tayo hanggang sa ating kamatayan. Siguruhin po natin ang uri ng pananampalataya, ating mataglay, siya'y katitiyak ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Lubhang banal na pananampalataya. Upang mamalagi. Nataglay sa buhay ng kapatid ang lubhang banal na pananampalataya. Ano po ang laging paalaala ng mahal ng Diyos sa Iglesia ng Diyos na buhay? Sa mga kapatid. 1:3, Judas. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan
at magpakailanman sa mga banal. Yan po ang layunin at mithiin ng pangasiwaan, mga kapatid. Kung nangyayari man, maulit at laging maulit ang pagpapaalaala sa mga bagay na naituro na sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ang layon, maipaunawa, maipakilala na yung pananampalatayang ating tinanggap dahil sa mga aral ni Kristong ating narinig, kung paano ating tinaglay, ano ang dapat nating pagsubikapan sa ating buhay? Makikipaglaban tayong masikap. Dahil po sa pananampalatayang ibinigay sa atin na minsan at magpakailanman. Wala pong pangalawang pagkakataon yan. Ang isang pananampalatayang dumating sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na dapat po makawala pa yan. Hindi na dapat na yan maparang. Kasi walang pangalawang pagkakataon pag pinagtaksilan mo yung pananampalatayang yan. Kaya na kailangan talaga, kapatid, itanim natin sa ating damdamin at sa ating kalooban kung papaano ang mga aral, ang mga doktrina na malilinaw na mga nakasulat, biblikal. Gayon natin iingatan yan kung papaano ating tinanggap. Dahil yan, hindi na maaaring biruin. Sabi nga ng Biblia, sabi nga sa 6:7 ng Galatia, sa mga kapatid, paalaala, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kung ano ang inihasik ng tao, siya lamang aanihin niya. Ayaw po ang Diyos ng biruan. Talaga kailangan ang hinahanap ng Diyos sa ating buhay. Ipakita natin sa pamagitan ng ating paggawa. Totohanan. Pangatawanan. Pinamumuhunan ng pagtitiis. Sukdulan kung kinakailangan. Ika nga. Sabi ni Pablo. Ano man ang mangyari, wala makapag-iwalay. Magkagulong-gulong man ang buhay sa mga tiis at batahin, sa mga pag-uusig o problemang dumarating sa buhay na ito. Pagka talagang ganyan po, maraming mga pighatian na maaaring sumapit sa ating buhay. Ngunit, ang puhunan natin ay pagtitiis dahil sa mga aral at katwirang ating tinanggap upang tayo umabot sa tinatawag na kasakdalan. Pag natakot po tayo magtiis ng hirap, ng pagod, ng puya. Hindi tayo namuhunan ng tinatawag na katyagaan sa paggawa. Hindi tayo naging masikap sa larangan ng pagtalima sa pananampalatayang ating nakilala at tinanggap. Mga magulang, ang kaligtasang ating binibithi mauuwi sa isang pangarap. Kasi po, minsan lamang yan dumating sa ating buhay. At yung minsan yan, ang bisa niya hanggang sa magpakailanman kung iyong iingatan. Pero pag biniro mo yan, kapos palad, nakaluluwa. Yeah. Po mga kapatid na dapat. Ngayon, sa ganyang kalagayan, sa ating pakikipaglaban sa buhay nito, ito pa isa sa mahalagang bagay na dapat nating maunawa. Ano bang uri? Yung pakikipaglaban, yung pakikipagbaka na ating kinabibilangan upang makapanatili tayo na ating naipagtatagumpay ang ating kaluluwa sa pananampalataya, sa ikatitiyak ng kaligtasan. Nasa anong paraan? Ayon po sa Biblia 6:12, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Epeso. Epeso. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, Oh, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. niliwanag po ni Apostol Pablo, meron tayong larangan ng pakikipagbaka na pinapapel sa buhay. Hindi laban sa laman at dugo. Hindi in material, kundi nasa spiritual pong ayos ang ating pakikipaglaban. Iba't ibang espiritu po iyan ng mga gawang kaliko ang maaaring magbulid sa kapariwaraan at kapahamakan ng ating kaluluwa. Kapag hindi ka naging matatag at hindi naging matibay ang sarili mo sa larangan ng paninindigan sa nakilala mong katotohanan. Sa ating mong paligid din, andyan iba't ibang uri ng mga kasamaan. Pakakas, gawa ng dyablo. Si Satanas po ang una-una, siya nagpapakilos niyan Ang sanlibutan, ang ginawa ng dyablo, pinuno ng sari-saring masasamang espiritu ng pita ng laman. Ay ulang-ulang kinakasangkapan po ng dyablo para ang isang kapatid ay pahamak, mapariwara, mga bagay ng laman. Kaya nga, natanda ko tuloy yung filosofiya ng kapatid na matanda, Danilo M. Santiago, noong nabubuhay. Sa buhay ng kapatid. Kapag kaya isang kapatid na nagkaroon ng problema sa espiritu, tandaan mo yan. Ang dahilan yan, dahil sa bagay ng laman. Paano nga? Bumabago mga kapatid, bumabago ng problema sa espiritu Kasi, ang kapatid, hinahanap, nakapananaig sa sarili, sa kanyang mga pasya at panukala, yung bagay na kaluwalhatian ng laman. Ganon lang nangyayari. Ang nabibigyan ng pabor ay ang laman at ang espiritu na naiiwan. Pakakas na dyablo yan. Ganon po ang nangyayari. Kaya, mag-isip ang mga unang mga ngaral, na nangasiwa gaya ni Apostol Judas. Talagang sila, hindi sila nagsawalang kibo. Talagang ipinaunawa nila sa buhay ng kapatid. Kung gaano kahalaga, kung papaano mo magagawa, maaabot mo yung tinatawag na antas ng lubhang banal na pananampalataya na kailangan mong mataglay sa ikapagiging dapat ng ating kaluluwa sa kaligtasan. Makipaglabang masikap. Mga kapatid, sa ganun para. Ngayon, iba't ibang espiritu po yan. Mga pamunuan sa sanlibutan. Maaari makagawa sila o makapagpasya sila ng mga hakbang na yung atin naman yung tunay na pananampalatayang nasa iyo. Kapatid na Henaro, iyo naman ang magipit. Mamighati. Pag hindi ka namuhula ng pagtitiis, delikado. Di ba? Ito, hindi ba mga unang mga tauhan ng Diyos noong una? Nang pakialaman ng pamuno ang bayan, ang mga kalaya at karapatan ng tao. Isipin mo pati pagsamba sa tunay na Diyos ay pinagbawal. Di ba? Opo. Ang ipinasambay Diyos-Diyusan, nagpagawa ng malaking Diyos-Diyusan ginto, 60 siko ang taas. Pagdating ng oras na kalimbang ng kampana sa kamanarot, narinig mo yon, walang kinakailangan talagang ikaw ay luluhod, haharap ka ron. Sa Diyos-Diyos ang ginto na yun ang hari. At ang sino mapatunayan lumalabag,
ang hatol ay parusang kamatayan. Opo. Kaya lang, talaga yung mga lingkod ng Diyos na talaga nagtaglay na sakdal, lubhang banal na pananampalataya, gaya na Daniel. Ha? Hindi sila natakot. Mano kako umagat-gat ng pangil ng leon. Paano, babala ihahagi sa kulungan ng leon Oh. Pero yung kanilang pananampalataya nagligtas sa nila. Mano kako ako sunugi sa apoy. Masusunog lang naman. Ang kaluluwa ko naman na hindi mapapakialaman. Ha? Kaya bumapatay na po yung kaluluwa ko. Kung ako naman ay talaga naglilingkod na talagang matino. Ilalagay ito sa akin panggawa. Diyos na nakakakita. Hindi natakot. Di ba? Ganun lang po yun. Ngayon, kahit ano pa yung mga espiritu ng kasamahan sa ating paligid, ipakipaglaban nating masikap. Hindi dahil sa pakiusap ng kaibigan o ay importa na isang mga tao malapit sa kalooban mo, o halimbawa isang kaanak mo, di mo naman kapananampalataya, di mo naman ka-espiritu, ay bibigyan mo ng pabor at kalwalhatian ang laman at ang maaapi ang espiritu. No, kapatid, hindi ganaw. Sa ibabaw ng lahat, gaya parisa natin ng mga apostol na sila'y binabawalan. Di ba? Opo. Ibinalalayan namin sa iyo, sabi ng mga parasiyo, huwag kayo magsipangaral sa pangalang ito. Itong katotohanan ito, huwag na ninyo salitain sa gitnang pakinig ng bayan. Hanggang ngayon, napakatitigas na ulo nyo. Hanggang ngayon, kayo patuloy pa. Ni Pedro. Ay dapat muna kami magsampalataya sa Diyos bago sa mga tao. Yan kang pakiusap nyo, gagawin namin. Pagkatapos ang aming masunod, ang iniuutos ng Diyos sa amin. Di ba? Pero, kalibasa may mga masamang espiritu talaga mapakialam. Maabot talaga sa talagang ang labanan. May sinunog sa pamagitan ng dambana, mga propeta, sa panahon ng mga unang lingkod. Ang iba naman tumanggap ng mga parusa, sari-saring mga pahirap, pero ang kanilang pagtitiis, ang naging baitang dahil sa kanilang masikap na paggawa sa bagay na kanilang nakilalang katotohanan, ikaliligtas na kanilang kaluluwa. Yan po ang halaga ng tinatawag na pananampalataya. Tayo, nakapalaot sa mundong ito, sa daigdig na ito, mga kapatid, dahil sa magkabi-kabila, sa kanan at sa kaliwa, saan man tayo marap, direksyon ng buhay natin sa unahan at sa likuran, nagkalat dyan ang sari-saring pakakas ng masamang espiritu. Kaya tayo, kinakailangan po maging handa ang ating loob, maging matatag ang ating mga kaloob. Maaari tayo ay ranas ng iba't ibang mga pighati at tiisin. Ngunit, sa kanyang kalagayan, ito po, unang-una ang dapat nating siguruhin taglay natin sa ating pakikipaglaban bilang isang larawan ng mabuting kawan. Ito, pakinggan po natin sa 13. Dito pa rin. Efeso, dito pa rin po. Dahil dito, magsikiho kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Ituloy mo ang basa para magliwanag ang buong kagayakan ng Diyos na yan hanggang 17. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ay di kumpleto, armas. Larawan na talaga ang isang mandirigma.
Ay pagka ikaw kinulang sa kasangkapan, delikado. Ha? Ay bibihira naman yung pangyayaring katulad dito, kapatid na Henaro, may kwento. Mag-amay. Meron kalaban. Tinayag na nung ama, yung anak. Anak ka, tara na. Meron tipalan doon sa ganun lugar eh. Ha? Kanong anak, tatangay ka. Elay ka tayong dala sa data. Sagot ng tatang, doon sa anak, bakit tayo ka magdadala kayo? Meron na kalaban mo. Ay bibihira yun. Di ba? Haharap sa kalaban kung ano yung sandata ng kalaban yun ay inaasahan ka niya, gagamitin pa. Ay bakit tayo ka magdadala kayo? Meron naman ay kasandata kalaban. Ay tayo, makikipaglaban po tayo. Kinakailangan talaga maging ready. Ang paa, may sandata ng kapayapaan, ebanghelyo. Ay di ba yan ang salita ng Diyos, aral? Saan ka man makarating, kinakailangan, dala-dala mo. Yan ay siya, suot-suot mo. Larawan ng payapak na iyong gagamitin. May baluti ng katwiran. Ano ba yung baluti? Palangga lang yun May turbante, ilalagay sa ulo. Depensa. May tabak na salita ng Diyos na siyang gagamitin mong pamatay laban sa lahat ng nagniningas na suligi ng kasamaan. Yung mga suligi na kasamaan na yun, sabi sa term na ginamit sa American Standard Bible doon, yun ay mga flaming arrows of evil. Yung mga nagniningas na suligi, larawan yun ng mga palasok. Hindi ba? Araw, palasok. Iyon ang larawan ng iba't ibang mga kalikuan, gawang kasamaang pinakikilos, minamaneobra ng dyablo para ang kapatid. Madaya, malinlang, mailigaw. Yan po ang ating kaaway na ating diyan tayo laging kinakailangan listo. Mga kapatid. Ngayon, sa ganyang mga katwiran, sa ating pagdadala ng buhay dahil sa pananampalataya na ibinigay sa ating minsan magpakailanman at magpakailanman. Ano ang pangunahing bagay na dapat gawin ng bawat kapatid sa kanyang sarili upang hindi mapahamak? Yun pong unang-unang hakbang. Halimbawa ako sa sarili ko. Sino man, dapat na talagang kanyang pagsikapang magawa. Dahil doon sa pananampalataya pong nasa atin. At ito, mabisang paraan para matyak mo yung sarili mo, di ka mapapahamak. Ito po, sa aklat ng Kolosas, pangkat na 3, talatang 5, kasama po ang 8 at ang talatang 6. At gayon din ang aklat ng Galacia, pangkat na 5, talatang 11, patuloy. Pakinggan po ninyo. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapi, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tatapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanighalian, mga paglalasing,
mga kalayawan. At ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po. Ito ang pinakamabigat kapatid na Henaro. Ha? Mabigat na akbang. Bakit? Kailangan pa lang ang isang kapatid. Una-una, ihanda mo sarili mo, ikaw ang magiging berdugo na iyong sarili. Berdugo. Ano ba? Bakit ko sinabing, ikaw ang magiging berdugo na iyong sarili? Ay, iniuutos sa iyo Papatayin mo. Ay, di ba yung tagapatay? Berdugo. Opo. Ha? Ang papatayin mo ay sangkap ng iyong katawang narito sa ibabaw ng lupa. Opo. Pag hindi mo nagawang maging berdugo mismo ng sarili mo, yung hindi ka makakarating sa kasakdalan. At hindi ka makapagpapakita sa Diyos ng gawang kalugod-lugod kung ikaw man, sabi mo, may pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi mo maaabot yung lubhang banal na pananampalataya na pinamumuhunanan ng pagtitiis. Mabigat yung maging berdugo ka ng sarili mo. Di ba? Opo. Ang masarap sa tao, masunod mo kung ano yung gusto. Pero yung patayin mo, yung ligaya ng sarili mo, ng katawan mo, ay yun ang mabigat Bibihira yun. Kaya, ngayon, ay binanggit po naman niya sari-sari mga basangkap ng katawan natin nasa ibabaw ng lupa na pinapapatay kahit hindi naman natin paliwanagan pa yan, dinita-detalye naman, yung galit ang puot, pag-iinala, pakikiapid, mga ugaling kahalay-halay at marami pang iba. Tandaan lang po niya, 5:19 hanggang 21 ng Galacia, 3:8,5,6 ng Kulosa. Yan po ang mga bagay, sangkap ng ating katawan sa ibabaw ng lupa, na kapag hindi po natin napatay, ano po ang sabi? Hindi ang nagsisigawa ng mga bagay na ito, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba? Tapos. Sintisyado na pala kayong pa kaya, hindi magiging dapat sa kaligtasan. Ay, paano po ba yung paraan ng pagpatay? Paano mo mapapatay yung sangkap ng katawan mo nasa ibabaw ng lupa? Para yung sakdal na pananampalataya, yung lubhang banal na pananampalatayang minsan na ibinigay sa atin, na yun ay ang bisa at ang halaga nun. Kailangan natin ingatan sapagkat yun ay magpakailanman. Wala pong pangalawa yun. Paano natin mapapatay? Paano papatayin? Ito, paraan. May tinuturo. Sa aklat po ng Roma 8:13 hanggang 14, pakinggan ninyo. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapot kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. Ay pasin po natin, kung ikaw ay mga buhay ay kasalaman, paano ba yung sabihin yung nabubuhay ka sa laman, nasusunod mo yung kapritsyo, pita ng sarili mo sa buhay na ito, na hindi naman naaayon sa kalooban ng Diyos yung ginagawa. Yun ang buhay sa laman. Masunod mo ang natawag na kalayawan. Ang anumang bagay na mahiligan ng sarili mo sa buhay na ito, siya nangyayari. Pero yung para sa Diyos, nakakalimutan mo. Si Kristo na ilalagdag mo sa iyong likuran. Yan po ang buhay sa laman. Ngunit, ang sabi, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga bagay o mga gawa ng laman. Ano man yung kaisipan ng laman na yan? Ay nanampalataya ka naman, tumanggap ka naman ng aral, yung katwiran ni Kristo, yung narinig, yun namang tinanggap sa sarili mo.
nagliwanag sa buhay mo, pinapatnubayan ka niyan. Ay kung pinapatay mo sa pamamagitan ng Espiritu mga bagay ng laman na yan, mabubuhay ka. Kaya yung kapatid po, dahil sa pananampalataya, makikita mo yung bunga ng kanyang gawa. Ay kung mo pinatay na ang gawa ng laman sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng aral o Espiritu ni Kristo na sa kanyang tinanggap, yun ang mga katwiran, makita mo ang lakad ng buhay. Sa pamamagitan ng kanyang gawa, ang pananampalataya, nagiging sakdal. Di ba? Kapatid na yun, palibasa pinatay nila Espiritu gawa ng laman kung yun may dati mahilig sa pag-inom hanggang sa malaseng, ay pinatay nila Espiritu yung sangkap na kanyang katawan nasa ibabaw ng lupa. Saan ka naman nakakita nung patay na nakipag-inuman pa? Oo nga. Magaling pang humawak na sumalat ng baso. Hindi ba? Saan ka naman nakakita ang patay na nakaungkot pa sa sugalan at pasugal-sugal pag nakabalita ng... Saan ka nakakita? O paano? Hindi ba? Ay patay Alam na pinatay? Sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ipapatay, Espiritu. Yan po ang aral. Yan ang katwiran ating tinanggap at sinampalataya. Kasi po, pag hindi napatay, ito po ang malungkot sa buhay ng kapatid na nakatanggap ng unawa, ng aral, ng katwiran, pero yung pong gawa ng laman, nasa kanyang sarili, hindi naman napapatay, delikado po Ito po pakikita po ng Biblia sa atin ng panganib. Kaya kailangan talaga mapatay natin sa ating sarili yun Santiago 4:1. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Ayan. At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kaya pag hindi po napatay yung gawa ng laman na yun, ang trabaho nun pag-away-awayin yung mga sangkap natin. Kaya kahit pa nangyayari pagka naman nalagumpay yung Espiritu, nung natawag na kaisipan ng laman na yun, ito mo, wag kakapatid, nagbabangay-bangay. Nagbuburahan. Magkakapatid, wala yung tiwala sa isa't isa. Paano? Yung espiritu doon tinatawag yung pagkapalabintangin, panibugho, siya nabamahay sa isip. Ano yung binubunga? Ligalig, kaguluhan. Alin gumuho. Tahanan, sambahayan. Yan po ang bigat. Ngayon, kung pinatay mo yung gawa ng lamay, ang kaisipan na yan, walang babaka. Lahat ang pag-iisip na nasa iyo, pag-iisip ni Kristo, nasa kapayapaan, nasa pag-ibig, nasa kagandahan loob, nasa kaamuan, nasa pagpapahinungon. Nasa iyo, natawag na pagtitiis. Hindi napatay. Kaya palundag-lundag pa. Nagkakaroon ng tinatawag ng mga pagbabaka. Yan po ang panganib. Kaya pala, ang mga unang mga karoon ng Diyos, maging sa mga unang mga lingkod, ipinayo, kapatid. Patayin ninyo ang inyong mga sangkap sa ibabaw ng katawan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa mga bagay na yan, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dahil diyan ang gagaling ang pagbabaka ng ating sarili, sa ating sarili. Pag yan ay nanaig, hihilahin ka niya sa pagkapahamak. Sa kawalan ng tinatawag na tiwala. Hanggang sa ikay makahakbang ng mali.
Hanggang sa ikaw ay makapag-isip ng bagay na hindi tama. Hanggang sa ikaw ay makagawa ng malaking kasalanan na ikapapahamak na iyong kaluluwa. Yan po. Ngayon, huling tanong, sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, alin ang isa sa pangunahing bagay na hahanapin ni Kristo sa buhay ng kanyang mga lingkod sa Iglesia ng Diyos sa buhay? 18:8. Sa aklat po ng Lucas, pakinggan ninyo. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Alam po nyo kasi yung pananampalataya, medyo talaga may kasilanan yan. Para talaga ma-develop mo na gusto sa sarili mo. Bakit? Ito po yung pananampalataya 11:1 ng Ebreo. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay. Ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang pananampalataya. Pagtitiwala sa salita ng Diyos. Yung bagay na hindi nakikita, bagay na Espiritu, pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo na tulad sa bagay na yung nakikita. Wala kang alinlangan. Yan po ang pananampalataya. Ngayon, pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, ang hahanapin ni Kristo sa kanyang mga lingkod. Nasa iyo ba yung pananampalataya sa pagkilala mo sa halaga ng mga ngaral na kinasangkapan ng Diyos na hinirang upang maging gabay at patnubay ng buhay mo sa lakad ng pagtatagumpay sa iyong gawang paglilingkod? Hahanapin sa iyo. Ha? Mahalaga yun. Di ba? Alinmang aral ng Diyos. Mahalaga po yung tinatawag na pananampalataya. Ay si Kristo, nagkaroon sa totoo lang. Hindi na iwasan ng ating Panginoon Jesucristo yung merong pagtatanong. Eka nga, sa pagbabalik ko kaya sa muling pagparito ni Kristo sa lupa, makasumpong ako ng pananampalataya. Yan po unang bagay hinahanapin ni Kristo sa ating buhay. Kaya, tayo naman mga lingkod, kung papaanong tinuruan tayo, binigyan tayo ng unawa na makilala natin ang kanyang mga aral, ang kanyang mga palatuntunan, gayon natin tinanggap, gayon tayo nangako, tayo maglilingkod at kikilala sa kanya. Ano kailangan, mga kapatid? Yung pananampalataya, sabi nga po ng mga aral ng Diyos, ipakipaglaban mong masikap. Pamuhunanan mo ng pagtitiis ang pananampalataya na sa iyo upang ito ay magbunga ng sakdal na gawa. Dahil, sabi nga po ni Apostol Santiago, sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Kaya meron pong yung paggawang pinamumuhunan ng pagtitiis, larawan po yun ng gawang, yung kanyang paggawa, may pagpipilit. May pagpipilit. Ano man ang mangyari, hindi siya bibitaw, hindi siya aatras, hindi siya tatanggi sa bagay na kinakailangan. May pakikipaglaban siya. Yung kanyang espiritu, yung kanyang damdamin, yung kanyang paninindigan, kailangan ipagtagumpay niya. Laban sa hibo ng kasamaan na naghahari sa mundong ito. Gawa ng dyablo ay sa Biblia. Kaya, sinabi nga po ng dakilang apostol, si Apostol Pablo, sa ikatitiyak ng ating sarili upang tayo ay makasiguro sa kaligtasan. Ito po, tatlong mahalagang bagay na siyang kabuuan. Kailangan ito ay ating maingatan. Kailangan ito ay ating taglay. Kalaki po ng pananampalataya. Pakinggan po ninyo
13:13, 1 Korinto. Dapat- Kailangan ay buo. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, Oh. ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun. Tatlong dakilang sangkapo ng ating pagkatao sa ikaliligtas. Dahil po sa ating masikap na paggawa. Kailangan po kumpleto. Ha? Ano po ba yun? Una, pananampalataya. Sabi nga, nananatili ang tatlong bagay na ito. Ang pananampalataya po, pagtitiwala sa lahat ng mga aral ni Kristo na ginagawa natin, tinatalima, na nakikita ang bunga ng pananampalatayang ating taglay sa pamagitan ng gawa. Kalawa, pag-asa. Alin ba yun? Yun po ang ating pagtataglay ng tiwala sa ating kalooban, sa ating puso, na sa buhay na ito, kung tayo man makaranas ng mga pighati, makaranas man tayo ng sari-sari mga batahin sa buhay, pag-uusig, iba't ibang suliranin ang dumating sa atin, hindi tayo dapat matakot, maging matatag tayo, sapagkat nanghahawak tayo sa isang dakilang pag-asa, na ano man ang mangyari. Sabi nga po ng Biblia, ang Diyos, dahil sa pagtitiis na ating ginagamit na puhunan sa paggawa, sa buhay man at sa kamatayan, dadakilain sa ating katawan. Pero kung kayo matakot, ay ang Diyos hindi magkakaroon ng kaluwalhatian. Kaya kailangan ipakipaglaban mong masikap. Katlo, ang pag-ibig. Ang pag-ibig na siyang katuparan ng kautusan. Magagawa po natin ang lahat ng tatagubili ng Diyos sa atin. Iniuutos. Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Pero pagka ang pag-ibig lumamig, ang pag-ibig tumabang, ako po, delikado. Huwag ka papayag na maramdaman mo, kapatid, na tela, ikaw may mga sandaling gusto mo iyo pa langit, iyo pa lupa. Masamang babala yan. Delikado yan. Kinakailangan. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapatid, ay sa batas. Hindi ka pirasong pag-ibig lang. Buong puso. Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yun na talaga hinihingi ng tuntunin. Ngayon, tungkol po sa pananampalataya. Tularan po natin si Apostol Pablong dakilang alipin ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Kung papaano tinanggap niya mga aral ng katotohanan, umibig siya, naglingkod, pinanghawakan niya dakilang pag-asa at ang pananampalataya sa mga aral na kanyang tinanggap. Kung paano niya iningatan. Ito po ang halimbawa kanya ipinakita sa atin. Huling talata, 4:6 hanggang 8. Pangalawang Timoteo. Sapagkat ako'y alay na. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ayan. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran. Nabibigay sa akin ng Panginoong na tapat na ako sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yan po si Apostol Pablo. Sa buong panahon ng kanyang ginugol sa gawang paglilingkod, na halos tumagal ng 14 na taon. Pero kung papaano ang pananampalataya ay kanyang tinanggap, gayon niya iningatan. Napamalagi niya yung lubhang banal na pananampalataya sa kanyang buhay. Paano niya pinatunayan? Paano niya ipinakita sa pamagitan ng kanyang mga gawa? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka.
Kumbaga, talaga may duelo, di ba? Pero hindi siya pumayag na siya magahis, malupig ng kalaban. Para siya maapi. Para siya mabuwal. Ha? Iningatan ko ang pananampalataya. Ano man yun? Aral na kanya tinanggap. Hindi niya pinayagang doon ay magkaroon siya ng alalbaga ng bahid, alinlangan. Kundi, kung paano dumating sa kanya yon, ay gayon. Niya talagang iningatan sa kanyang buhay. Hanggang sa kanyang matapos. Alay, yung kanyang iningatan, natapos ko na aking takbo. Kasi po itong ating gawang paglilingkod, takbuhin ito. Larawan ito ng isang karera o kurso na ating nilalanda sa buhay. Ha? May pasimula at merong hangganan. Kailan yung hangganan? Pagka naalay na yung ating sarili. Gusto takdang panahon. Naalala ko kapatid na pastor ng araw. May pulong, ang ating pulong operational sa Rahal Sentro. Ang kapatid na Abilino, kapatid na Matlasina, kapatid na Matanda. Kaya pang Abilino. Eh di, matindi na yung kanyang hika eh. Yung hingal-hingal. Ang service namin noon, yung coaching port na nabili ng kapatid na Matanda. Ang driver niya, kapatid na Edith, kasama kapatid na Pele, kapatid na Dela. Sila, at sa pamagitan ng paggabay, pangunguna ni Brother Ruben Santiago. Sige yun. Ay, kapatid na Matanda ay nakabarot karalin na. Base na. Kargada namin nasa kotse na eh. Lalakad na kami punta sa pulong, sa site. Eh, kapatid na Matanda, kung mo yung hingal, huwag di makilos lang medyo nabigla, habol ang hininga. Hira. Sa ganyang kalagayan, ay siyempre, sa kapatid na Siling, yung asawa, ay atin yung matinding pag-aalala, bunga ng kalinga, paglingap doon sa kanyang kabiyak. Eh di, ay ka kapatid na Siling. Ay ikaw naman ay kayo matanda na. Ay kung yan ba ay pinapaubaya mo na lang sa mga kasamahan mo, ay kay mga nasa kabataan pa. Ganyan na ka. Ayos mo. Habol mo ang hilinga. Kala kapatid na Abilino. Alam mo, Eka. Nung ako kay manampalataya, tanggapin ko, Eka, itong pagkakilala ko. Nangako ako sa Diyos na ang aking kontrata, na tinanggap ay hanggang kamatayan. Kaya Eka, hanggang hindi ako patay, hindi ako tapos sa kontrata. Eto Eka, dadalhin ko ito hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Doon na kaya matatapos yung, doon matatapos yung aking takbo. Oo, yan o. Kaya, nakainggit ang mga kapatid na talagang tinapos ang kanilang karera sa paglilingkod. Namatay, nakasama ng Diyos, nasa palad, ligap at kalinga ng Diyos, sa bahay ng Diyos, na ang pananampalataya ay hindi pumayag, na magahis at malamangan na kalaban, bagkos, iningatan at ipinakipaglaban. Sabi naman ni Pablo, hindi naman sa akin lang nalala yung putong kundi sa lahat din naman na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kaya, ikaw kapatid na pastor, hinahangad mo pagpapakita ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Ako, tayo, sila, lahat ng mga kapatid sa IDB, di ba yung ating hangad? Ang tao na ba'y hangarin may mararating? Kaya panghawakan po natin yung ating hangarin na yon, pagtagumpay, hanggang sa dulo ng landas, ano man ang mangyari? Ang laban, tuloy, patay kung patay. Mamamatay lamang naman. Ang mapapatay lang naman itong katawan naman.
Pero yung katawang kaluluwa, ay hindi naman nila mapapakialaman pa ni Satanas yun. Hindi Oh. Basta ingatan mo lang na matibay ang pananampalataya mo. Ha? Hindi mapapakialaman ni Satanas yun. Ha? Pero pagka hindi mo nagawang patayin ang sangkap ng katawan ng iyong sarili katawan nasa ibabaw ng lupa, delikado yan ginagamit ni Satanas para ikaw ay ligaligin. Ha? Papapagawain yung mga sangkap mo yan. Kung alin yung bawal Ha? Oo. Ay lakaw. Kaya doon nalalaglag, doon bumabagsak. Di ba? Ay, mga kapatid. Kaya, dahil po rito, yan ang mahalagang bagay. Tandaan po natin, unang-unang hakbang para yung lubhang banal na pananampalataya ay atin pong masiguro sa ikaliligtas. Unang-una, ang sangkap ng ating sarili. Tayo mismo ang tumalaga na umutas, mamatay at lumipol sa pamamagitan ng mga kaisipang ayon sa Espiritu, ang aral na ating tinanggap. Ang katwiran ng Diyos na sa atin ay liwanag na tumatanglaw. Kaya yung buong kagaya ng Diyos din, mga kapatid, siguruhin natin, nasa atin sapagkat tayo laging may pakipagbaka sa buhay na ito habang tayo ay nabubuhay. Tandaan natin, ang pananampalatayang yan, minsan lamang ibinigay sa atin. Walang pangalawa. Pag biniro mo yan at pinaglaruan, kapahamakan ang iyong babagsakan. Yan po ang paglingkod sa diwan.